gozaimasu. Magandang umaga po sa ating lahat. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na muling magamit ang inyong lingkod. Dalangin ko po, Panginoon, nasamahan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at maintindihan at maunawaan ng bawat tagapakinig ang nais niyong sabihin sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Bilang isang lingkod ng Panginoon, kinuha ko po itong ibabahagi ko sa inyo base po sa aking sariling experience sa paglakad sa Panginoon. Ito po ang unang wika na sinabi ni Jesus sa pito. Ito po yung panguna. Sabi po ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bilang panimula po, habang nakabayubay po ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, bakit ho ba niya nasabi na, Ama, patawarin mo sila? Ayan, sino-sino ho ba ang mga taong nandoon? Ang mga nandoon po, una, makikita po natin dito, yung mga punong saserdote. Yung mga punong saserdote na silang nag-akusa sa Panginoon at sinasabi nila na ang Panginoong Hesus daw ay nagpapanggap na hari at hindi nila yun matanggap. Pangalawa naman, makikita natin dito, yung mga tao na bago mangyari to, nakakita sila ng maraming himala sa Panginoon, pinagaling sila, pinakain, ginamot. At ang sinabi nila dito dati sa Panginoon, Hosanna, blessed is He who comes the name of the Lord. Pinupuri nila ang Panginoon. Pero sa pagkakataong ito, ang isinisigaw ng mga taong ito ay ipako siya sa krus. Sila yung mga nandoon. At pangatlo, yung mga Romanong sundalo na sila yung naka-assign sa pagpapahirap sa Panginoon, sila yung naka-duty roon. Ayan. Habang ang Panginoon ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, sa kabila ng hirap na naranasan niya, habang pinagmamasdan niya yung mga tao doon, nahabag po ang ating Panginoon. At sa ganong sitwasyon, makikita po natin na kung alam lamang po ng mga sundalong yon, kung ang pinapahirapan nila ay ang Panginoon, na hinihintay nilang Mesiya, ay hindi nila gagawin yun. Pero hindi nila nalalaman na ang kanilang pinapahirapan ay ang Panginoon. At makikita po natin dito ay ang salitang ignorance. Alam niyo ba kung ano yung ignorance sa Tagalog? Ayan. Ang ignorance po, base po sa pagbibigay alam ng Google, inanap ko po yun sa Google. Ang ignorance daw po ay tumutukoy sa kakulangan ng kaalaman, impormasyon, o kamalayan tungkol sa isang bagay. Ito ay hindi lamang kawalan ng talino, kundi ang estado ng hindi pagkaalam o hindi pagkakapatid sa partikular na bagay. Maaari rin itong nangangahulugan ng kusang pagbaliwala sa mga katotohanan. Ayan, ang pagiging ignorante po o kamangmangan, kahangalan ay pwede rin po palang intentional na kung bakit tayo nagiging ganito, nagiging mangmang. Ang sabi po kasi rito ay meron tayong kakayahan na malaman, ngunit binabaliwala natin. At sa daily devotion ko po, na pagbabasa ng Biblia, may nabasa po ako sa Bible na kung saan lumabas po yung salitang ignorance. Basahin ko po yung Efeso chapter 4 verse 17 to 18. Ang sabi po rito, sa pangalan ng Panginoon, ginigiit kong huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi na nakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila. Dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritual na mga bagay at nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. And during that time po pala, na ang pag-iisip po ng mga sundalong yon na nagpapahirap sa Panginoon ay hindi nila talagang totaling alam dahil sa salitang ignorance.
At makikita po natin sa verse 17 ng Efeso na binasa natin kanina, ang pag-iisip pala nila ay hindi nakakilala sa Diyos, ay walang kabuluhan. Mga kapatid, minsan naisip ko sa buhay natin, hindi ba dati tayong ganon? Wala tayong alam sa mga spiritual na bagay, wala tayong alam patungkol sa kalooban ng Panginoon, at wala rin tayong alam sa mga bagay na nakakapagpasaya sa Panginoon, nakakapagpuri sa Panginoon, at madilim din ang ating pag-iisip. At kailan lang tayo nakaalis sa ganong sitwasyon? Nakaalis po tayo doon sa pagiging ignorance natin ay simula nung makilala natin ang Panginoon. Dahil sabi po sa Kawikaan, chapter 1, verse 7, ang pagkatakot sa Panginoon, ang simula ng karunungan, ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan. Kumbaga, nagsimula po tayong maliwanagan, magkaroon ng sarili nating karunungan, ay simula nung makilala po natin ang Panginoon. Doon po nagsimula, nakaintindi na po tayo sa mga bagay na mabubuti, magaganda, at yung mga bagay na, mga spiritual na bagay, ay nagagawa na natin simula nung nakakilala tayo sa Panginoon. Sa kabila ng lahat ng naranasan ng ating Panginoon, nang ibabaw sa Kanya ang matinding pagmamahal. Kung nabasa niyo po yung Isaiah chapter 53, buong ito po, makikita po natin dito na kung gaano kahirap yung pinagdaanan ng ating Panginoon. Pinasa niya yung krus, pinahirapan siya, pinagpapalo. At sa Isaiah 52 verse 14, dito po natin makikita na kung gaano kahirap yung pinagdaanan ng Panginoon. Dahil lang sabi po rito, marami ang magugulat sa Kanya dahil halos mawasak ang Kanyang muka. Kung talagang hindi po grabe yung inabot ng ating Panginoon, ba't po aabot sa punto na halos yung mukha ng Panginoon, ang sabi pa nga po sa ibang salin, halos hindi na mukha ng tao yung makilala dahil sa sobrang grabe ng inabot ng hirap ng ating Panginoon. Ayan, makikita po natin dito ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. Kung mapapansin po natin, matagal na pong panahon na nangyari po ito. Maraming mga pagkakataon na napapanood po natin sa palabas, at minsan marahil magiging reaksyon natin sa mga pumapalo sa Panginoon, yung napanood po natin to, magagalit po tayo. Talagang hindi natin alam kung ano yung pakiramdam na bakit nila ginagawa sa Panginoon yun. Pero sa kabilang banda, maiisip din po natin na hindi ba dati rin tayong mga ganon na walang pagkakilala sa Panginoon, na wala tayong kaalam-alam sa mga bagay na espiritual. Ang sabi po sa Bible, ginawa ng Panginoon to para sa atin dahil ang sabi sa Roma 6:23, lahat po tayo ay nagkasala. Kaya kung sino man po sa atin ang nag-aakalang mabait naman ako, hindi naman ako gumagawa ng masama, ang sabi po sa Bible, ang lahat po ay nagkasala. At walang sino mang naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At yung pagkakasala na yun, ay may consequence po. Ang sabi naman po sa Roma 6:23, ang kabayaran ng pagkakasala na yon ay ang kamatayan. Habang buhay na kamatayan. Pagdudusahan po natin lahat ng pagkakasala natin na yon, kung kaya't ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo at pinatawad tayo. Pero huwag po tayong panghinaan ng loob dahil sinasabi po ng Panginoon sa John 3:16, alam na alam po ito ng karamihan sa atin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, na kahit ikaw, bawat isa sa atin, ay punong-puno ng kasalanan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Panginoon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ako po bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang tumatayo rito, tumutugtog, nangunguna sa kabataan, minsan po dumarating po sa pagkakataon na nagigilty na po ako na parang pumapangit ako. Ito po yung naging problema ko nung nakaraan. Laging paulit-ulit. Sa kabila ng lahat ng naranasan ko sa Panginoon, tinulungan niya ako financial, sa pamilya ko, makabayad sa mga dapat bayaran.
pinagaling sa mga sakit na naranasan ko. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, paulit-ulit ako nakakagawa ng kasalanan, paulit-ulit sa buhay ko. Minsan, sinasabi ko sa sarili ko na, Panginoon, hindi na pa ako karapat-dapat. Pero, ang pagmamahal po ng Panginoon habang talagang pinipilit ko na lumayo sa Panginoon, hindi po ako binibitawan. Yung bawat paglayo ko na sinasabi ko sa sarili ko na ayoko na kasi parang napakahirap. Pero yung Panginoon po, hindi po nagpapabaya. At hanggang sa nabasa ko po yung verse na Isaiah 1:18, sabi, halina tayo magpaliwanagan, gaano man kalaki o karumi natin o karami ng ating kasalanan, papuputiin ng Panginoon yan na parang kagaya ng nyebe. Ayan, pag sinabi po kasing forgiveness, nakapaloob po doon ay yung salitang love. At ang isa po sa paraan kung bakit napapadali ang pagpapatawad dahil po ayun sa pag-ibig. Ayan. Sa pang-araw-araw ko pong buhay at talagang na-exercise po sa akin yung talagang pagpapatawad. Hindi naman po talagang ganong kalaking big deal, pero talagang sa buhay ko po at sa estado po ng aking trabaho, talagang ma-exercise ko po yung pagpapatawad. At every time po na nag-aaway kami mag-asawa, talagang halos lahat yung mga sakit na naranasan ko noon, bumabalik po sa akin. At kung tutuusin po sa kwento ng buhay ko, at kapag naaalala ko po yung mga bagay na nakaraan, hindi po talaga madali. Talagang napakasakit. At kung minsan talagang dumarating sa pagkakataon na parang hindi mo na alam yung gagawin. Pero sa kabilang banda po mga kapatid, habang tinitignan ko po yung kalagayan ko sa mga taong nakakagawa sa akin ng hindi maganda, tinitignan ko rin po sa kabilang banda yung sarili ko na kung paano araw-araw kong pinapatawad yung mga nakakagawa ng pangit sa akin. Ganon din po pala ako pinapatawad ng Panginoon sa pang-araw-araw kong ginagawa. Ayan. Meron naman po sa pagpapatawad, merong talagang sincerity na sinasabi. Oo, pinapatawad na kita, pero hindi na maibabalik yung dati, Kumbaga, parang pagpapatawad niya, hindi talagang ganun totaling ibinigay. At ang sabi po, habang nanonood po ako sa Facebook, tinanong po yung isang bata, sabi, para sa'yo, sino ang pinakamatapang na tao? Sabi po nung bata, para sa akin po, ang pinakamatapang na tao sa buong mundo ay yung marunong magpatawad. Bakit naman? Sabi, because it's easy to fight but it's hard to forgive, sabi po nung bata. Ayan. Bilang pagtatapos po ng pagpapatawad po ng Panginoon, sa lahat po ng mga pinatawad ng Panginoon, kagaya ko po na bilang isang lingkod na ng Panginoon, kamusta po ba tayo? Sa mga lahat ng tumanggap sa Panginoon, kamusta po ba tayo? Paano po ba natin ipinapamuhay yung forgiveness na tinanggap natin sa Panginoon? Ako po, sa amin, sa bahay, talagang madalas po talaga kami mag-away. At yung pag-aaway po namin na yun ay talagang hindi naman po umabot sa pisikalan, pero talagang grabe rin po kami mag-away. At yung pag-aaway po na yun, talagang masasabi ko po na hindi po nagiging madali yun. At habang tumatagal po yung panahon, isa po yun sa nagiging dahilan kung bakit medyo nangihina ako sa ministry, sa mga gawain. Pero sa habag naman po ng Panginoon, nalalagpasan naman po. Nakaba. Bilang pagtatapos po, meron pong paalala. Sa Hebreo chapter 6 verse 4 to 6, ang sabi po rito, beginning verse 4.
sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya, dati naliwanagan na sila nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Ayan, bilang pinatawad po ng Panginoon, i-grab na po natin yung opportunity para maibalik po natin sa Panginoon yung mga bagay na dapat ibalik natin sa Kanya. At huwag po natin hintayin na yung forgiveness po ng Lord ay umabot po tayo sa sukdulan na umabot po tayo sa limitation na hanggang doon lang. Totoo po na mapagpatawad ang Panginoon. Sa pang-araw-araw, ang sabi nga po, ang Panginoon ay matagal magalit. Ngunit pag humingi ka naman ng tawad, ay mababang loob din po. Kung ano po yung nararanasan natin at dahil narinig na po natin yung salita ng Diyos kung paano siya napatawad at sa mga susunod na magsasalita ay maunawaan pa po natin na kung gaano po yung hirap na ginawa ng Panginoon para sa atin, ay nasa sa atin na po yung desisyon. Ang sabi po ng Panginoon na kahit tayong mga nakakilala na sa Panginoon, tayong mga tumanggap na sa Panginoon, ay may pag-asa pa palang mawala o yung malihis kung hindi po natin babantayan yung ating sarili. Ang sabi po, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan na lubusang mahayag sa panahon darating. Ngunit, ang sabi po rito, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muling ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Ayan po, ayun lang po. Maraming salamat po.